Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan ating pong pinaghahatian ang tinapay ng buhay o tinatawag ng salita ng Diyos. Ito po ang nagtuturo sa atin upang sa ganun magawa natin yung kalooban ng Diyos. Sapagkat meron po tayong nakasanayan na pinagatihan natin. Doon tayo nahubog kung ano ang sinuro sa ating mga magulang at kung ano ang natulong natin sa kapitbahay nila. Ganon din yung sinuro sa pamalan, paano tayo dapat mapabuti. Pero sa kanila po iba naman po yung ginagawa natin. Ngayon, pagdating po sa pakikinig ng salita ng Diyos, kapag ito pong salita ay ating pong tinanggap ng ating mga kaina at pinagnilay-nilayan, naiisip natin sa ating mga sarili, ako ay isang masasabi. At ito, sabi sa ibang parte ng Biblia, ang sino man nagsasabi na siya'y walang kasalanan ay sino man. Ibig ko palang sabihin, araw-araw tayo gumagawa, araw-araw tayo lumalakad. Minsan, ang akala natin, kahit na biningatan natin ang ating pang-araw-araw na ginagawa, pero nagkakasala pa rin tayo. Dahil, yan po yung tinatawag na katotohanan. Dahil tayong mga tao ay nilikha sa mababang kalagayan. Madaling magkasala, madaling magkamali. Ibig sabihin, kinakailangan pala natin na araw-araw sa bawat sakop natin pagtawag sa Diyos, pag-aari tayong hihingi ng tawad. Bakit? Kasi pwedeng naka-open tayo. Pwedeng nakasabi tayo ng kalooban ng iba. Pwedeng nakapagsalita tayo ng hindi dapat natin sinasabi. Dahil hindi natin kontrolado ang ating sarili. Sabi nga, dalawa yung pinagagalingan. Sa kuryente, pwedeng generator, hindi generator. Idalawa rin naman yung kapangyarihan. Yung kasamaan at kabutihan. Ngayon, kung ano po yung sinusundan natin, doon po tayo napaka-alipin. Yan po yung isa sa mga bagay na dapat natin maunawa. Ngayon, lalakayin natin yung mga sika. Sabi po dito sa Ebanghelyo sa San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 38 hanggang 40. Siguro po, napakinggan na natin ito kanina. Tinalakay na ng mga nasa. Ang tunay po ng Diyos, hindi nagsasawa sa pakikinig ng ibang ito. Kahit ulit-ulitin niya. Kahit alam na natin, gustong-gusto natin makinig, tumanggap ng aral ng salita ng Diyos. Yan po yung mga tunay na lingkod ng Diyos. Kasi po doon sa kalamitan, araw-gabi, ang mga anghel ng Diyos na nag-aawit at isa lang ang sinasabi. Banal-banal ang Diyos. Paulit-ulit, hindi po sila nagsasawa. Pero nabubuhay na sila sa walang hanggan. Pero po tayo, meron kasi tayo pinatawag ng karupusan. May pride, may kataasan. Minsan po, nagaling po tayo magsawa. Kaya ay makumay. Lalo, ang paulit-ulit na lang na sinasabi, inalaki at nagalita, alos ang ilang ulit ng paayos. Kung pagka naulumay na tayo, dahil po yan sa ating kamabatang kalagayan. Na tayo ay nagsasala, na tayo ay pinanghihinaan ng loob. Yan po ay kahinaan natin. Labanan po natin yan.
Kinakailangan natin puspusin ang ating sarili sa pagtanggap ng Ebanghelyo, sa pakikinig ng Ebanghelyo. Kung pwede oras-oras, bawat minuto, makinig tayo ng Ebanghelyo. Dahil ang nasa Diyos, nakikinig ng aral ng salita ng Diyos. Ngayon, basahin natin. Ang magkagayon ay sasagot sa kanya ang ilang sa mga eskriba at sa mga parisiyo na nagsasabi, puro, ibig namin makakita ng isang tanda sa iyo. Ngayon po, nagsama-sama ngayon yung mga eskriba. Sino ngayon yung mga eskriba? Sino yung mga parisiyo? Ang mga eskriba, sila po yung nakakaalam ng mga kautusan at nagtatranslate. Sila yung tagapagpaliwanag ng mga kautusan. Ang mga parisiyo, sila yung tagapagtanggol, tagadipinsa. Lalong-lalo na kapag mayroong tinatawag na hindi pagsunod o paglabag ng isang tao sa kautusan. Kung napapasok yun ang mga parisiyo, ipagtatanggol nila yung tama at yung ginawang mali na hindi pagsunod sa mga kautusan. Ngayon, lumapit sila sa ating dakilang Panginoon. Ano ang purpose? Kasi naghahanap sila ng tanda. Kung isang palatandaan na kung saan para makilala nila ng gusto ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kung baga, sa lahat ng ginawa niya na nagpagaling siya ng karamdaman, nangaral siya ng Ebanghelyo, ng pagsisisi at patungkol sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos, hindi po yan nakita ng mga eskribas at parisiyo. Kaya naghahanap pa sila ng group o pagtoo o patunay para lamang ma-divert nila na sa halip ang mga eskriba at mga parisiyo na kadipindi lang sa kautusan, dapat ma-divert din nila sa ating dakilang Panginoon. Kumbaga, yung mga eskriba at parisiyo, nakasanayan na po kasi nila. Kumbaga, naging ordinary na lang sa kanila yung pagpapaliwanag sa mga kautusan at pagtatanggol sa mga kautusan. Pero sino ngayon ito na biglang pumasok sa harapan nila na parang pinalalabas nila na tinik sa kanilang lalamunan? Itong pinapangaral ngayon ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Nakakaiba doon sa kanilang nakasanayan. Parang ang tingin nila sa ating dakilang Panginoon, gumagawa siya para pagsamasamahan yung mga tao na magkaroon ng revolution o rebellion. Doon sa nakasanayan na ng mga eskribas at mga parisiyo. Na itong dalawang ito, ang gawain nila ay pagiging isang hipokrito o mapagpaimbabaw na nagpupunwaring mga banal at mapupuri. Kaya po, ang ating dakilang Panginoon, ipinapaliwanag niya ngayon yung katotohanan na dapat kung ano yung trato natin sa ating kapwa, dapat magpakatotoo tayo. Ipakita natin na kaya tayo nagpapakita ng kabutihan sa kapwa, hindi lang dahil mabuti rin yung ginawa sa atin, kundi dahil sa tinatawag na pag-ibig. Nagmumula sa ating mga puso. Yan po yung importante. Hindi lang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dahil, kumbaga, iyan lang dapat nasundin natin, kundi dito. Kasi dito po nananahan ang Espiritu Santo. Ito rin ang pinakatemplo ng Diyos. Tayo po mismo dapat kontrolado ng Espiritu Santo. Hindi nito. Kasi po ito, kataasan, pride, pwede ikapahamak natin. Pero itong puso, yan po nakaluklok ngayon. Yan ang tinatawag na templo ng Diyos. Kaya kung pag-aaralan po natin, ano ang purpose kaya ng eskribas at mga parisiyo? Sagot na natin nakilang Panginoon. Dapat siya sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalun niya ay humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ang tanda ni Jonas. Nakikilala po ng ating dakilang Panginoon yung mga gawa ng mga eskriba at mga parisiyo.
Mapanalun niya. Hindi sila consistent doon sa pinanghahawakan nilang aral. Kundi iba-iba. Diba pag sinabing mapanalun niya, halimbawa, sa isang lalaki, nag-asawa siya, dapat papakilain niya yun ng kabutihan dahil, kumbaga, sa dinami-dami ng babae na kanyang napilit, siya ang ganyan. Nakatalaga para sa kanila. Siya ang niligawan niya, napaupo niya, at ngayon naging girlfriend, at ngayon naging asawa. Kumbaga, inilalaan mo ngayon ang buhay doon sa asawa. Pero kung meron pang kaagaw, ang tawag na doon, pangangalong niya. Kumbaga, walang consistency. Hindi na nanatili sa isa lang, kundi pabago-bago. Ganun ang kalagayan ng mga eskribas at mga parisiyo. Ano pa sinasabi? Isang lahing masama. Dahil po ang intention nila, hindi makakuha ng katotohanan tungkol sa tanda na hinihingi nila. Kundi para subukin ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Anong ginawa ng ating dakilang Panginoon? Nagbigay siya ng isang tanda. Ang nagyari kay Propeta Jonas. Ano ang sinabi ng Panginoon kay Jonas? Marami ka nga doon sa Ninive. Pero dahil nakita niya, malaki ang lugar ng Ninive. At wala siyang lakas loob para manaral, para magsisi ang mga taga-Ninive. Natakot siya, ang ginawa niya, sumakay siya sa isang bangka o isang daong. Ngayon, pagdating doon sa habang naglalayat na, dumating ngayon ang isang unos. Kumbaga, sabi ng taong dagat, umiyaw ka na kayo sa inyong mga Diyos. At tayo'y mga sapalaran kung dahil kanino dumating ang unos na ito. At ngayon, pinalad ngayon. Kumbaga doon sa nangyari yun, dahil talagang, kumbaga sinipin talaga ni Jonas ng sarili niya, natulog pa sa pinakailalim ng bangka, ng barko. Ngayon, nung gilising siya, saka sila ng palamutan, at pinalad ngayon si Jonas. Nasabi kay Jonas, ano wala ka ba gagawin? Taga saan ka? Bakit ka nandito? Maraming investigasyon. Pero napagpipilala ni Jonas na dahil sa kanya, kaya dumating ang unos. Kaya po, kumbaga, dahil lang sa hindi pagsunod ni Jonas, na marami ang napahamak. At ang iba, nagkatapunan ng mga kagamitan sa dagat, kaya ang ginawa sabi ni Jonas, ihagis niyo ako. Dahil nalalaman niya, dahil sa kanya, kaya dumating ngayon ang pangangalim ngayon ng dagat. Nung paghagis, kay Jonas, nagkaroon po ng maayos na panahon. Ngayon, kung mapapansin natin, itong si Jonas, meron inihanda ang Diyos na isang isda o isang balyena na sinasabi dito. Sapagkat kung paano si Jonas ay napasitya ng isang balyena na 3 araw at nabigay yung hindi mapapa sa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Ibig sabihin, kung papaano si Jonas nilunok ng isda at siya'y napasa ilalim ng kalaliman ng dagat na humihiyaw sa Diyos dahil sa kanyang pagsisisi. Kumbaga, yung panahon na ginugol niya doon sa loob ng isda na 3 araw at 3 gabi, ganun din ang magiging kalagayan na ang anak ng tao ay mapapasa ilalim ng lupa. Kumbaga, isang halimbawa na kung mapapansin natin, si Jonas po ay matuwid na tao. Nagkasuko ng biyaya sa Diyos. Pero dahil sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, meron agad ng ibang nangyari na hindi inaasahan. Kaya kung mapapansin natin, pinagkailangan mangyari yun para gawing palatandaan na kung pag-aral man tungkol sa magiging kalagayan ng ating dakilang Panginoon na 3 araw ang 3 gabi din siya sa ilalim ng lupa. Naging halimbawa ngayon yung kwento ni Jonas. Kaya sinasaysay ngayon ng ating dakilang Panginoon, pero hindi mo nakatutunawa ng mga
iskriba at mga parisito. Ngayon sabi dito, magsisitayo sa paghukom ang mga tao sa Nineve na kasama ng lahing ito at ito'y hahatulan sapagkat sila ay nagsipagsisi sa panangaral ni Hunas at narito, dito'y may lalong dakila kaysa Hunas. Kung pag-aralan natin, si Hunas, ang gawain niya, pangangaral, ang kagandahan lang, yung mga tao sa Nineve, tinanggap nila yung aral at nagsisig. Pero meron pang isang tao mas higit na dakila kaysa kay Hunas, na nangangaral din ng kaharian ng Diyos. May ibang tumanggap at nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, meron naman hindi. Na walang iba ang ating dakilang Panginoon na mas higit na dakila kaysa kay Hunas. Sabi nito, magbabangon sa paghukom ang reyna ng timugan na kasama ng lahing ito at ito'y hahatulan sapagkat siya ay nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. At narito, dito'y may lalong dakila kaysa kay Solomon. Ngayon po, kung mapapansin natin, sa huling panahon, magpapangon ang reyna sa timugan. Sabi sa unang namin is Reyna Siba, na walang iba para pakinggan ang mga karunungan ni Solomon. Pero meron pang mas higit kaysa kay Solomon na puspos ng karunungan. Walang iba ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya kung kinikilala natin si Solomon, yung kanyang mga karunungan, yung kanyang mga ipinamalas na kalaman na mula sa Diyos na kanyang hinihin, mas higit natin pakinggan at ilagay sa ating mga puso at pag-iisip yung lalong dakila kaysa kay Solomon. Walang iba ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Dahil siya po ang tinatawag na karunungan ng Diyos. Kaya po, si Kristo ang dapat maging sandalan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, maging halimbawa ang kanyang mga gawa na walang iba. Kaya siya nagtagumpay, nagpako sa krus dahil lamang sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Yung sakripisyo ginawa ng ating dakilang Panginoon na pag-aalay ng buhay, alang-alang lamang sa pagsunod. Hindi po siya sumumay. Kaya handa talaga siya sa pagsunod. Ngayon, sabi dito sa ikalawang sitas, sa Evangelyo ng San Juan, kapitulo 8, versikulo 31-38. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyo, yung yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkakayo'y tunay nga kayong mga palagay. Ngayon, tatawagin po natin ang ating mga sarili. Sinasabi natin na tayo'y alagad ni Kristo. Pero, kung wala naman yung pananatili ng salita, ibig sabihin, hindi lang yung napakinggan, alam lang natin, kundi ina-apply. Tayo yung tinatawag na buhay na ibang dito. Kasi po, pwede natin sabihin, lingkod ako ng Diyos, nakasunod ako, ang dakilang Panginoon, nakatupad dapat ang hindi lang na sa pamamagitan ng ibig, masasabi natin tagasunod tayo. Kundi, dapat tayo'y tagatupad. Kaya po, ang pagiging pananatili sa salita, ibig sabihin, dapat hindi tayo nagsasawa. Kumbaga, kahit araw-arawin pa, linggo-linggo, mas oras tayo mag-aral ng salita ng Diyos, okay lang. Kahit sino makipag-aral,
Wala tayong tutoy sapagkat nananatili na tayo. Ngayon, kung halimbawa, alam ko na ikanga nyo, alam ko na yung maging topic kasi nakailan na ulit-ulit na lang yan. Nananatili ang sinasabi dito. Kahit, halimbawa, isang buwan, isang partner na sita sa isang buwan, yan lang lagi mong pinapaliwanag. Ang pinag-usapan nito, pananatili. Sapagkat napakalawak ng karunungan ng Diyos. Pwede iba yung pangaral mo ngayon, sa isang linggo, iba na naman. Dahil po, sa unawa din natin, sa interpretation ng mga aral na ating pinabasa. Ang pinakamahalaga po doon, na i-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yan po ay halimbawa o simbolo na kapag tayo'y may pagsunod o pananatili sa salita, yan ang palatandaan, alagad tayong ni Kristo. Dahil po, ang alagad ni Kristo hindi nagsasabak sa pakikinig ng ibang Biblia. Palatandaan po yan. Sabi dito, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ano yung katotohanan? Ang isa sa pinakamagandang maunawaan natin kung maintindihan na ang katotohanan na walang matuloy, wala kakaisa. Ibig sabihin, kung aamin natin sa ating sarili na tayo'y marumi, tayo'y makasalanan, nasa ating ang katotohanan. Dahil iyan po ang katotohanan. Walang matuloy, wala kang isa. Sabi nga, kung sinasabi, ika nga na siya'y hindi nagkakasala, ang katotohanan ay wala sa kanya. Bagkos, kasinong nalingan. Kaya po, dapat maunawaan ang bawat isa sa atin. Araw-araw tayong gumagawa. Yan po ang palagi natin i-reconcile sa Diyos sa bawat pagdaing. Panalangin natin, meron bang na-open sa akin? Nakasakit ba ako ng kalooban? Meron bang nagtampok sa sinabi ko? Meron bang napahamak sa sinabi ko? Dahil sa bibig pa lang, sabi nga, ginagamit natin sa pagpuri sa Diyos at ginagamit naman natin sa pagyurak sa kapwa. Kaya po, kung pag-aralan natin, dalawa ang gagalingan may napapamaha at ikanutulin natin. Sa bibig ko lang. Dahil walang iba, ang muso o ang dila nito ay pinagninginas ng impyerno. Isang maliit na bahagi na kayang tumira ng ruweda ng buhay. Ito pala, marami na yung magagawang pagkakasama. Sa bibig pa lang. Lalo ka nang tagasita ka, tapos mura naman ko, tapos kiniswis ko pa sa iba. Ang nangyari niya, gumawa ka ng kwento sa version mo para lamang manira ng iba. Kaya kung pag-aaral natin, araw-araw tayo nagkakasala. Yan po ang katotohanan niya. Kapag inaari natin sa ating sarili na tayo magkasalanan at humihingi tayo ng tawad sa Diyos, magiging malaya tayo. Dahil ang katotohanan na tayo ay makasalanan, kapag inakot natin na tayo ay makasalanan, palataya tayo ng Diyos. Yan po ang katotohanan niya. Ano pa sabi dito? Sa kanya'y kanilang sinagot, kayo binhi na Abraham at kailan may hindi pa naging alipin ni mga tao. Paano sinasabi mo, kayo'y magiging kaya? Totoo na magkikilala kayo ng ating kabilang Panginoon, yung mga tao na kapaligid sa kanila, ito mga binhi ni Abraham. Pero yung ino-offer ng ating kabilang Panginoon na kalayaan, hindi nila makita. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ibig ko palang sabihin, kung ano yung mga bagay-bagay na ating binibigyan ng importansya o
pagpapahalaga, doon po tayo napaka-anisi. Halimbawa, oras ng ibang video, tapos natulog tayo, alipin tayo ng antok. Kailangan na naman eh. Kasi dapat sana gising tayo sa pakikinig ng ibang video, pero pinagbigyan natin, hindi na paaalipin tayo ng antok. Kaya po, kung pag-aaralan natin, ang kasalanan ay parating na nangyayari. Sa pagpapasya, pwede tayong magkasala. Sa pagsasalita, pwede tayong magkasala. Sa pagkupya, basta hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi sabi nga, hindi ka mga halimbawa ng ating kanyang Panginoon sa mga sinaunang tao. Narinig ka na niya sinabi, ibigin ninyo ang inyong kapwa at pagpunan ninyo ang inyong mga kaaway. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisipag puso. Ibig ko palang sabihin, kahit pinalalagay natin kaaway, kung hindi natin kasunto, kasama ko pala yan sa dapat natin idain, ihiling sa Diyos, ipanalangin sila, dahil para maipakita natin sa Diyos yung pag-ibig para sa kanila. Kaya po, aral ng Kristo. Ibigin ang iyong kaaway. Hindi pag-ibig mo yung yayakapin mo siya. Kung nangyari sa iyo, yakapin mo ka. Dalawin lang. Ang sisipag-usip sa iyo. Pag-ibig na po yun. Trato ngayon sa ating kapwa. Kaya po, kung mapapansin natin, kung ano yung nakasanayan natin, na palagi natin ginagawa, na apektado pala yung paglilingkod, doon pala tayo napaka-alipin. Halimbawa, alipin tayo ng labanan, oras ng samba, kung tayo ng sabado, minuto, nakaka naman maglalakad. Alipin tayo ng ang tagbanan. Na dapat sana, andito tayo para makinig ng ibang video, pero mas priority ngayon yung lalaki. Yung kapatsa, yung birthday, mas priority yun. Hindi alipin tayo. Yun po kasi yung nasunod natin. Hindi nasunod yung kalooban ng Diyos. Ngayon, kung ano yung mga bagay na ginagawa natin, doon tayo napaka-alipin. Sabi nito, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Totoo. Kasi kung tayo napaalipin sa mga makasalusang bagay, wala po talaga tayo sa puso. Kasi ang iisipin natin, nandiyan yung trabaho, pesyo, nandiyan yung pinagkakamalangan natin araw-araw, pinagkakaisihan, yun ang priority natin. Hindi, wala ka na talaga sa bahay ng Panginoon, nandun na sa iyo yung pinagkakamalangan. Kaya po, sabi dito, ang anak ay nananahan magpakailanman. Sino ngayon yung tinatawag na anak? Walang iba, yung linggo-linggo nagbibigay ng oras sa pagdako sa Diyos. Nagbibigay ng panahon. Sino ngayon yung magbibenepisyo? Tayo rin naman. Yung nag-iisa natin kaluluwa na pinag-ahandaan natin na dapat magkamit siya ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya po, kung mapapansin natin, tayo mismo ang nakakaalam kung meron tayong pagpapahalaga sa bawat araw ng pagsamba. Kung ano ang sinusunod natin, doon tayo napaka-alipin. Ngayon, kung tayo po ay tinatawag ngayon na mga anak ng Diyos, bawat isa sa atin ay anak ng Diyos, ano naman ang treatment o trato natin sa ating kapwa na kasama natin sa Diyos? Magkakapatid. Anak ng Diyos, anak ng Diyos, anak ng Diyos. Siyempre, yung ugnayan naman natin ngayon, magkakapatid. Dahil pare-parehas tayo mga tinatawag na anak ng Diyos. Kaya,
Marami tayong nagkikita-kita sa bawat araw ng pagsamba. Kung palayain niya kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na layang. Ano po yung binigay ng ating dakilang Panginoon na pinakapatunay na mapapalaya sa atin? Walang iba. Nung hindi pa natin nalalaman ang mga ginagawa natin at tayo'y nagkakasala, sabi niya sa kanyang isinigaw doon sa Diyos, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ibig sabihin, yung pinatawad pa ni Kristo sa pagtipan niya sa krus, yung mga taong inosente, yung hindi alam na nakagawa sila ng kasalanan. Ngayon, kung halimbawa parang nagkasala na tayo, andito na tayo, pinawag na tayo ng Diyos, pinatawad na tayo, at ngayon, nagkasala ulit tayo, paano naman tayo magiging malinis? Sa pamamagitan ng salita, kayo'y malilinis na. Ibig sabihin, ang makinig lang ng Ebanghelyo, nililinisan po niya ang buong nating pagkakataon. Dahil po sa pagpapasakop at pakikinig ng Ebanghelyo. Kaya po kung pag-aralan natin, ang salita, napakapangyarihan. Pwede kong baguhin ang ating pagkatao, ang ating pananaw, ang ating sinusunod. Ngayon, kung halimbawa ang nasusunod natin kita ng dama, doon tayo napakalitin. Ngayon, kung tayo naman ay tinatawag na anak ng Diyos, talaga natin iisipin, mahalaga tayo sa harapan ng Diyos. Dapat, ang trabahin natin sa ating kapwa, mahalaga din sila. Dahil, pare-parehas tayo lingkod ng Diyos. Na dapat, mga tininang sa isang isa at huwag pabayaan kung paano sa paraan tayo tinawag ng Diyos. Sabi na natin ang tinanong, palas-palas po na kayo binhi na Abraham. Kung alam niya, hindi na nakaparin sa kanya binhi na Abraham. Ngayon may pinagsisikapan ninyo, ako'y patay. Pero yung isipan nila, hindi sumasang-ayon sa gawa ni Abraham. Kasi si Abraham, tama yung sinabi kanina, handa niyang isakripisyo ang kanyang nag-iisang anak. Pero, sila naman, ang ating dakilang Panginoon, na mas higit pa kay Abraham, gusto nilang patayin. Nagawa sila ng paraan, ideya, kung paano nila huwilin ang ating dakilang Panginoon. Pero dahil nga, hindi pa napapanahon, hindi pa oras, para ang ating dakilang Panginoon mamatay, nung wala sa tamang timing, nung walang iba, dapat siya itako talaga sa krus. Pero kung namamatay din lang siya dahil nagkakisa yung mga espirita at parisino, kumbaga magiging walang sa Diyos. Inilipan ko ang mga bagay ng ating nakita sa ating naman at ginagawa ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyo. Ngayon, nagkikilakan lang yun ng ating dakilang Panginoon. Kasi po, depende po kasi sa ginagawa ng mga taong nakapansin. Tunay na silang mga anak nila sa mga lingkod ng Diyos, makikilala nila kung sino ang kanilang kausap. Pero dahil nga, sa pinagsisikapan nila ang ating dakilang Panginoon sa patayin, na pagkikilala nila kung sino ang kanilang ama. Walang isa yung tumututo niya ng ating dakilang Panginoon. Walang isa ang kalaban ng Diyos, ang Diablo, ang kanilang mga. Kasi, pangit po ang kanilang intensyon. Para lamang, hindi sila masapawan o mapaglamanan ang ating dakilang Panginoon. Gusto nila, mamatay na. Para tapos na. Para tumigil na sa pangangaral. Pero dahil nga, hindi pa napapanahon, kinakailangan muna mangyari ang ayon sa kalooban ng Diyos na mag-aaral niya ang mabuting balita sa lahat ng mga tao at marami pa ang magsagaling at nanumbalik sa Diyos nang sa ganoon. Sa tamang panahon, talagang ihanda rin naman ang ating dakilang Panginoon ng kanyang buhay. May tamang timing para sa pagtatalaga niya ng kanyang buhay, ito'y may pako. Siguro po, magkita na lang, pag-ibahagi namin sa oras na ito.
Salamat sa Diyos at ang mamit natin kahilingan ginamit po natin ngayon sa Diyos. At ipagkapiwalan natin sa Kanya. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at mapagpala natin sa bawat isa.